Dalaga ang sarili para sa 3 minutong pananahimik. Umupo ng maayos, huwag isayad ang likod sa upuan at ilawit ang dalawang paa. Pataw ang mga kamay patako sa ibabaw ng hita. Ipikit ang mga mata at gawin parang walang laban ang katawan. Patahimikin ang pag-iisip at huwag magpalabas ng anuman sa isipan.
Otang, malugod, pagpalang kaya kami pa. Kaya baka na po ning Sabat, lala pong kayangganan din kaya kaming balang kapasalamatan kaya ka. Yung pasibayo, yung bigkalugmay, yung sikanan. Kailangan da rin kaya kaming balang katawan bang makanyaning makaganap kami po. Kaya ting katungkulan ng spiritual. Kanya pinsanang, O Diyos ko, king kaya baka na iti nung makananong tinalakad lang maranong. Balang metong kaya kami, king kapag nasan makapamye, kasulungan, king kaya kaming balang espiritu. Kanya pinsanang, O Diyos ko, king kayabakan. Itanggap ya po king kapayapan, at king kabyasnan, balang metong kaya kami ibang makanyan. Malyari may pungagamit, rin kaya kaming balang pamangganap, rin balang kayaldawan, rin balang kapagsubukan, ang makanyan pong nga pasulong miyay kaya kaming balang espiritu. Ikayabakan, O Diyos ko, makanyan po sana, kaya kaming paksang makayarap, rin balang kakong kapatad, mirakayan, kimbalang kaorasan. Kanyan mo pong ipagkalugkarela yung kabyas na, O Diyos ko, gawan mo lapusan ng instrumento. Pang makanyan itang amano. Kapuri mong ipadakas, karing balang metong kaya kami. Makanyan niya pagtandapan. Kanyan mo rin karing kaya kami pong maging gamit, O Diyos ko. Makanyan king parati sana yung kapisadyan. Diya pong manatili karela. Bang makanyan, makakapag-ugnayan la po, king mong ganap, karimbalang espiritu, malyaring makipag-aral kaya kami, king kayabakan. Makanyan pinsanong, O Diyos ko, yung maging sapat mo rin po yung karelang sikanan, bang makanyan yung makaganap lapin pumugas, nalang kakulangan, yung karelang katungkulan, king kayabakan. Makanyan mo rin po, O Diyos ko, kaming anak mong tala pakiramdam. Makanyan po sanang impisasan metongan mula rin kaya kaming balang pamisip. Kaya kaming balang diwa. Bang makanyan, ikam metong napamisasan metong kaya kaming kapulungan. Makanyan may pantanggapan. Kaya kayo malang hanggang lugod. Kaya kayo malang hanggang upaya. Makanyan king kayabakan, O Diyos ko. King mag-umpisa na po, kaya kami pamangganap, kaya kami katungkulan. Makanyan pinsanang kayo, maging mangimunang, natatawlian na po, kaya kami pamipulong. At makanyan, maging kaya kami pamanuli, O Diyos ko. Malyaring iyatad kaming payapa, kananog, kayabakan, makanyang kami pong miras payapa, kaya kayong bale panalanginan. Pagpunta ka lang, salamat, O Diyos ko, makanyan pong mag-umpisa na yung kaya kaming obra. Kundi kaya kaming balang karalungan na reti, emila ipapamilatan, karik kaya kaming balang sarili. Ngay ipapamilatan mila, kaya kaming maestrong Ginoo. Jesus. Una, meron lamang isang Diyos na walang hangganan at di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos na pag-ibig. Ikalawa, ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ikatatlo, ang batas ng Diyos at ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umain dito ay siyang tunay na reliyon. Ikaapat,
Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. 5. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang siyang pinakadakila o pinakamataas na katarungan. 6. Ang espiritu ay pasamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagsulong. 7. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. 8. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. 9. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o matataas na espiritu, kabatlayan sa mga tao ay isang katotohanan. Napatunayan ng mahabang panahon. 10. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medumnidad. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong tema sa kaorasan na ito ay ingatan ang sarili laban sa kasakiman, na may referensya po na Lucas chapter 12 verse 13 to 21. Babasahin ko po ang May isang nagsabi mula sa karamihan, "Guro, sabihin mo sa aking kapatid na lalaki na hatian ako sa mana." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin na maging tagahatol o tagahati sa inyo?" Sinabi niya sa kanila, "Tignan at ingatan ninyo ang inyong mga sarili mula sa kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakapaloob sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik." Nagsabi siya sa isang talinghaga sa kanila na sinasabi, "Ang bukirin ng isang mayamang lalaki ay nagbunga ng sagana." Nag-isip siya sa kanyang sarili. Sinabi niya, "Ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbakan ng aking ani." Sinabi niya, "Ganito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ng higit na malaki. Doon ko iimbak ang lahat ng aking ani at aking mga mabuting bagay. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng nagtipong pag-aari para sa mga darating na taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka." Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, "Hangal, sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganito ang mangyayari. Sa kanya ang nag-iimpok ng kayamanan para sa kanyang sarili, hindi siya mayaman sa harap ng Diyos." Nabasa po ang referensya. Upang mapalawak po ang ating mga karunungan, binibigyan ko po ng kaorasan sina Patricia Lu Hipolito, Nicole Annunciation, Hermana Nimpa Quinto,
at si Kuya JC Basilian. Sa inyo na po ang kaorasan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ang aking pong nalalaman tungkol sa ating tema ay, para sa akin po, hindi po natin kailangang maging sakim dahil ang itinakda ng Diyos para sa atin ay darating sa atin kahit hindi po natin hilingin. Ang kasakiman po ay nagmumula sa kawalan ng tiwala sa banal na kaayusan ng Diyos. Samantalang ang pananampalataya ay nagbubunga po ng kapayapaan sa ating mga espiritu. Alam po ng Diyos ang ating pangangailangan at hindi niya po tayo kailanman pababayaan kung tayo mamumuhay ng matuwid at may mabuting loob sa ating mga kapwa. Tulad ng paalala sa atin ng banal na kasulatan mula po sa Mateo chapter 6 verse 33, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Pinapakita po nito na ang mga biyaya ay hindi po natin kailangang ipilit o ipunin ng labis, sapagkat ang Diyos ang nagtakda ng tamang oras at sukat para sa bawat isa. Sa aral po ng Espiritismo, ang tunay na yaman ay hindi po nasusukat sa dami ng ating material, kundi sa linis po ng ating budhi at sa kabutihan po ng ating mga gawa. Kapag tayo marunong pong magtiwala at tumanggap sa kalooban ng Diyos, ang biyaya po ay kusang darating sa atin. Ngunit ang taong sakim ay patuloy na magugutom sa material na bagay, sapagkat ang kanyang espiritu po ay hindi nasisiyahan. Kaya, mas piliin po nating mamuhay ng simple, tapat at may malasakit sa ating mga kapwa. Dahil ang hindi po natin hiniling, ngunit itinakda po ng Diyos ay darating sa atin. At ang tunay na kayamanan ay ang matagpuan ang kapayapaan po ng ating bawat kaluluwa. Iyon lamang po ang aking naintindihan. Muli, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang napag-aralan po, mula po sa napag-aralan namin kagabi, paalala po ni Jesus na ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang ari-arian. Sa talinghaga ng mayamang lalaki, ipinakita kung paano maaaring lamunin ng kasakiman ang puso ng tao. Sa halip na magpasalamat at magbahagi, iniisip lamang niya ang sarili at ang pagpapalawak ng kanyang kayamanan. Ipinapaalala rin ng aral na ito na ang tunay na pagbabahagi ay hindi lamang tungkol sa salapi o material na bagay, kung hindi pati sa mga biyayang espiritual, tulad ng karunungan, kaalaman at pag-aaral sa espiritu ng buhay, na maaaring makakatulong sa kapwa upang lumago sa pananampalataya at mas maging malapit sa Diyos. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko din po ng magandang araw o ano pong gabi o umaga man sa ating mga kapatid na walang sawang nakasubaybay at nakikibahagi din sa ating pag-aaral ngayong araw ng Sabat. Pasalamat po tayo ngayong araw dahil nagising tayo ng walang anumang kapanamdaman na sa ating mga katawan. Maraming salamat po at ngayon nabigyan na naman po ako ng oras para magsalita. Dito kahit kakaunti lang po ang aking naiintindihan. Pero nagsusumikap na sana mapalawak palalo ang aking nalalaman ukol sa ating kasulungan, sa ating mga sarili-sarili.
May nakatalago po tayo ngayong tema na ang sinasabi dito ay ingatan ng sarili laban sa kasakiman. Ano po ba sa atin ang kasakiman? Di ba po pagka naririnig natin ang salitang kasakiman, parang hindi siya mabuti. Hindi mabuti sa pandinig. Hindi rin mabuti sa atin kung ano ang nakikita natin na hindi nakakabuti sa ating mga sarili. Sinasabi nga sa ating kasulatan na yung nabanggit ng ating mga kabataan na ang ari-arian ay hindi nasusukat sa dami. Ang tunay na buhay ay yaong gumagawa ka ng mabuti sa kapwa para sa ikasusulong ng ating mga espiritu. Dito po sa paaralan ng buhay, nauhubog tayo unti-unti. Napapalawak ang ating mga kaalaman, mga karunungan. Lalong-lalo na yung mga abot sabi ng ating mga mahal na batlaya. Di ba po, palagi tayong sinasabi yung parang kampanang umaalingaw sa ating mga tenga na paulit-ulit na lang sinasabi. Dahil ang gusto nila ay mapasulong natin ang ating mga sarili-sarili. Aanhin mo yung mga yaman na pang material na bagay. Kung tayo ay mamatay na, di ba po, isinilang tayong nalubas, yung sinasabi nating wala. Wala tayong saplot, wala tayong walang bagay na dala-dala. At pag tayo ay lilisan na, ganun pa din. Bagamat ang mga pangmaterial na bagay ay kailangan po natin habang tayo ay naririto pa. Hindi po masama ang mag-ipon tayo, magtrabaho, magsumikap para makamtan natin ang ating nais sa ating buhay. Kasi ang ating mga katawang laman ay nangangailangan pa po ng mga sustansya. Bagamat ang ating espiritu, ganun din po, na kailangan din po natin ng sustansya, yung mga vitamina, para pasulungin hanggang sa sinasabi po nating mga kawagas-wagasan. At sa atin pong pag-aaral, mararating po natin yon, doon po pumapasok yung reincarnation na sinasabi natin sa ating pag-aaral. Hanggang sa kahuli-huli ang beles, ito ay ating pagbabayaran. Sa ganoong paraan, doon po sumusulong ang ating mga espiritu tungo sa kawagasan. Sa atin pong naririto, napakaganda at masasabing tayo ay mapalad na sa paunti-unti nating pagkikinig at isinasabuhay ang mga ating naririnig at napapag-aralan. Tayo po ay nahuhubog sa kabutihan dahil po ang layunin ng espiritismo ay yung mapabuti ang bawat isa. Kagaya po nung, di ba po yung nakaraang ating naging tema, yung sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Ganun, parang magkadugtong lang po yung ating mga nagiging tema at napakaganda na sumusulong ang bawat isa sa atin. Yun lamang po, magandang umaga. Magandang umaga po mga ginigiliw na kapatid. Happy New Year. Dahil ito pong unang pagpunta ko sa taon na ito.
So muli po ay napakahalaga ng ating pag-aaral. Ito sa kasakiman. Alam po natin na may kasabihan na hindi mo maaring sabayin paglingkuran ang Diyos, pati ang mamon na tinatawag. Mamon, ito po tumutukoy doon sa kayamanang panlupa. Na sinasabi nga po, yung mundo ng materya, ito po ay kasangkapan po lamang natin. Para nga tayo ay muling mabuhay dito, makipagsapalaran, at subukin na maunlad kung tayo naririto sa lupa. Pero sinasabi po, ang tunay na layon kaya tayo nabubuhay dito ay ang masulong ang ating espiritu. Kung kaya nga po dapat nakatuon lagi sa paglilinang ng ating ako ang lahat ng ating mga gawain. Sinasabi po dito, ano po ba yung mamon? Ito nga po yung lahat ng mga yaman, kung tawagin, lahat ng mga ari-arian. Dahil alam po natin na pabalik-balik po tayo rito. Dapat tinuturing po natin kung ano man ang meron tayo bilang panandaling kasangkapan. Ito ay pinagkaloob sa atin ng panandalian. Hindi po bilang pag-aari natin, kung hindi pananagutan. So, kung ano man ang mayroon tayo, hinahanap sa atin na gamitin natin ito, hindi lamang para sa atin, kundi para sa ating kapwa. Na tayo po ay mga tagapangasiwa lamang. Hindi po natin tunay na pag-aari. Dahil alam naman po natin, sa ating paglisan, sa mundo lang naman, hindi po natin ito mababaon. Ano po yung mababaon o madadala natin? Yung ating mga nagawang kabutihan. Yung ating mga nakamit na bertud. Pagpapaunlad ng ating sarili. Yun ang mahalaga dahil yun ang ating babaunin sa mga susunod na buhay. Lahat po ng material, iiwanan yan. So ano po ba yung sinasabi ngayon? Ano ba itong kasakiman? Ito nga po yung sobra-sobrang pagpapahalaga sa mga pag-aaring material. Na masyado na po tayo ngayong, sabihin natin, nadidikit. Na pagdating ng panahon, ay ayaw na natin pakawalan. Kung kaya nga po may mga kwento na kapag ang isang espiritu na talagang nakakapit sa laman, kapag siya ay sumakabilang buhay, ay hindi niya maiwan kung ano man yung kanyang ari-arian. Kaya naghihirap ang kanyang kalooban. Sasabihin niya, lahat ng aking pinundar ay hindi ko na mapakinabangan. Kaya parang nakakadena siya dito sa mundo ng materya. Hindi siya makamove on. So ito yung ibig sabihin po ng kasakiman. Nandun na rin yung ayaw natin ibahagi sa iba. Yung iba sasabihin, kailangan ko muna mag-ipon. Kailangan may nakatabi ako. Kung sakaling magkaroon ng pangangailangan, biglang mayroon, halimbawa, ng nagkasakit o nagkaroon ng gulo sa bansa, meron akong nakatabi. Pero ano po ba yung sapat na itatabi? Hindi naman po sinasabi, huwag mag-ipon. Pero gaano ka? Laki yung itatabi ninyo. 10,000? 500 ay 1,000 piso, 100,000, 1,000,000. Hanggang saan po? Tsaka yun nga po, bilang tagapangasiwa, hindi lang nga po para sa atin yung iniipon natin yan. Kung ano man ang dumarating, may nilalaan din tayo sa mga nangangailangan. Kaya nga po nagkakawang gawa tayo. So sinabi na rin po kanina ng isang kabataan, ang pagiging sakim, nasasabi mo, teka muna, baka kailanganin ko to eh. Pagpapakita po ito ng walang tiwala sa providensya. Ibig sabihin, Diyos. Parang sinasabi ninyo, kailangan alagaan ko sarili ko dahil ako lang ang pwede kong asahan. So yun pong ibig sabihin na wala kayong tiwala sa Diyos. Dahil nga alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. At kung tayo ay karapat-dapat, ibibigay.
Kaya nga po, andyan ang batas ng galaw at ganting galaw. Makikita natin, ako may patutuo ako sa mga ganyan. Yung mga taong talagang galante, magbigay, na hindi makatanggi sa nangangailangan, lalong dumarating yung yaman na tawagin. Dahil nga, ang turing nila sa kanilang sarili, tagapangasiwa lamang. Pag may natanggap, saan ko ba maitutulong ito? Dahil pinagkatiwala lang sa akin ito. Katotohanan po yan, galaw, ganting galaw. Pag nakita po ng Diyos na maayos na tagapangasiwa ito, hindi niya itinatago para sa kanyang sarili. Hindi siya nangungupit. Sa inyo padadaanin. Hindi po ba? Dahil makikita, sa pamamagitan ng taong ito, mas marami ang makakaabot, o mas marami ang aabutin itong biyaya. Yung ikatlo po, kasakiman, yung masyado kayang madamot dahil sa kayabangan. Hindi sapat ang isang sasakyan. Hindi po ba may nakita tayo sa TV, 40 yung sasakyan. Hindi naman lahat yung magagamit. Saka hindi lang po yung ordinaryong sasakyan. Kinakailangan po luxury car. Magagamit niyo po ba lahat yun? At hindi kinakailangan, hindi sapat yung katamtaman ng nabahay. Kinakailangan mansyon. Kailangan lagi may puro palamuti. Pagyayabang ko pa. So makikita po natin, kasali sa kasakiman, yung kayabangan, pagmamataas. Nasabi na rin po siguro ng isang kabataan, yung pong hirap eh. Yung mga kabataan natin nag-aaral, so naunahan na ako, sasabihin ko. Hindi lang po yamang material ang pwede maging sakim tayo. Pinag-usapan po namin kagabi, maaaring sa isang eskwela, ang isang mag-aaral maging sakim. Siya ay matalino, marami siyang alam. May lalapit sa kanya, pwede yung bakang turuan kung paano isolve itong problemang ito. Pero hindi siya tutulong. Dahil sasabihin niya, teka, baka maagawan na pa ako sa honors. Baka hindi ako maging valedictorian. Gusto ko ako nang tanghalin bilang matalino dito sa ating eskwela. Ito, makikita po natin ang kasakiman, hindi lang po sa material. At yung pagiging sakim din nga pala, balik mo sandali sa material. Hindi po ibig sabihin porket mahirap kayo, hindi kayo maaaring maging sakim. So hindi po kalagayang ng yaman, yung pagiging sakim, kundi kalagayan po ng puso. Maaari kasing meron kayong 2 pandesal, may lumapit na gutom. O hindi, akin lang ito. Ang hiningi po sa atin, di ba? Kung anong gusto mong gawin sa'yo, gawin mo sa iyong kapwa. Kaya kung meron kang 2 pandesal, bigay mo yung isa. So mahalaga po yan, ha? Wala po sa dami, sa yaman. Kundi nandun sa puso natin, yung kasakiman. Paano po kung wala nga tayong material? Ano po pwede natin ibahagi? Di ba meron tayong pinag-aaralan, kawang gawa sa Espiritu? Itong ating pag-aaral. Kahit paano, sigurado ako nakapagdudulot sa inyo ng kaginawaan, ng kapayapaan. Ibinabahagi niyo na po ba sa inyong mga kapwa? O sa atin lang? Itong pag-aaral na ito, yung karunungang ating nakakamit. Nung nakaraang linggo po, Huwebes, ng isang Huwebes, yung dati pong Pangulo ng El Progreso na nasa Canada na, nag-migrate, kinontak po ako sa messenger. Sabi niya, kapatid, pwede bang mag-request sa'yo ng favor? Kasi meron akong classmate na nakakausap ko pa rin ngayon, meron kasi siyang pinagdaraanan. May suliranin. Kaya, nagbibigay ako ng payo. Nakausap ko. Biglang tinanong ako,
Sabi niya, ano bang relihiyon mo? Kasi kakaiba yung iyong pananaw na ibinabahagi sa akin. Hindi ordinaryo. Dahil nga, ang binabahagi, yung mga aral natin dito sa Spiritismo, tungkol sa karma, sa reinkarnasyon, kung paano titignan natin ng ating mga paghihirap, pagdurusa bilang mga biyaya. Kaya siya natanong, ano ang relihiyon mo? So binanggit ng kapatid, wala akong relihiyon, pero mag-aaral ako ng Spiritismo. So sabi niya, taga Malabon ka, di ba? Meron kaming lunduyan dyan, ang Sentro La Humildad. Pumunta ka doon, kausapin mo itong taong ito. So pinakilala kami. Kaya noong linggo, dumating ang kapatid. Dala yung kanyang anak. So pagdating nila, sinalubong namin, yung anak mo, pwede natin ilagay sa Sunday school. Kasi may kasabay kami Sunday school. Hindi nila yung bata. Bro. Then, nandun siya ngayon. Nakinig sa sesyon. Sabi niyo, tamang-tama, ito, hindi pagkakataon, hindi swerte. Tamang-tama, tuwing unang linggo, may pag-aaral kami. Pagkatapos ng sesyon. May konting salo-salo, merienda, pagkatapos nun, may pag-aaral. Sumali rin siya doon. Dahil kaya nga siya naghahanap daw siya ng kasagutan. At naging kasiyasiya para sa kanya. Yung pag-aaral. Sabi niya, itong hinahanap ko. At nakatutuwa na pati anak ko. Naumpisahan na rin sa pagtuturo. So sabi niya, babalik ako sa susunod na linggo. Sabi ko, pero wala ako ha. Nasa Tarlac ako. Sabi niya, walang problema. So ano ang aral doon, mga kapatid? Tayo ng mga mag-aaral na mayroong natututunan kung paano magpakabuti, kung paano maging magandang pananaw sa mundo, sa ating buhay. Kinakailangan salita ng mga kabataan, ma-manifest natin. Ano po ibig sabihin nun? Kinakailangan makita sa atin, sa ating mga kilos, sa ating galaw, sa ating pananalita, na tayo nga ay tunay na mag-aaral ng Spiritismo, na naipapahayag na natin. Minsan nga, hindi mo kailangan magsalita eh. Makita lang kung paano ka makipagkapwa. Mararamdaman yung iyong aura ng kapayapaan. Dahil hindi ka nang nakikitang nagagalit. Ano man ang gawin sa'yo, ano man ang sabihin ng iyong kapwa, dalisay ka lang, nananahimik. Meron ng mga nagtatanong sa akin ganyan, Kuya, binan ka na. Bakit hindi ka nagagalit? So, yun yung pagbubukas ng usapan. Kasi, ganito ang turo sa Spiritismo. Kaya nga po, huwag tayong maging sakim. Yung kaliwanagan, yung kapayapaan, kung ano man ang meron tayo ngayon, naisin natin. May pagkaloob din sa ating kapwa. Halinahin natin sa pag-aaral dito. Di ba yung tatlong tungkulin ng mag-aaral ng Spiritismo? Mag-aral, para maintindihan natin, para sa ng Diyos, isa buhay, para makita na talagang seryoso tayo sa pagpapakabuti. At doon nagsisimula yung pagpapalaganap. Dahil makita pa lang tayo, sasabihin, anong relihiyon? So maging aral po sana ito mga kapatid, lalo na ngayon, bagong taon, kinakailangan mayroon tayo ng magiging pagsulong. Tinanong ko yung mga kabataan kagabi isa-isa. Anong kahinaan mo na pagsisikapan mong ayusin sa taon ito? Nandun yung magagalitin. May nagsabi, yung pagkainis. So, ganoon din po ang hamon ko sa lahat at bawat isa sa atin. Ano ang kahinaan ng ating kaluluwa na ating babaguhin?
ngayong bagong taon. Dahil ang batas ay pagsulong. Hindi po tayo dapat makontento. Kung paano sa paaralang bayan, bawat school year, dapat mapupunta ka na sa next level. Ganun din po dapat tayo dito sa paaralan ng diwa, paaralan ng buhay. Magandang umaga po mga kapatid. Humayo kayo at tumipon. Yaong yaman na hindi nasisi. At kayo'y manatili sa inyong paglilingkod at pagbibigay luwalhati sa banal na harapan ng Diyos ngayon at magpakailan. Kapayapaan. Sa umaga ng inyong Sabat, naway kapayapaan nga ang magbuklod sa inyong mga diwa at kaisipan. Na kung papaanong naihapag ang napakagandang pag-aaral na naaangkop bilang pagpapaalala sa lahat at bawat isa. Sa pamamagitan ng kapag-aralan na nabuksan, batid kong ang bawat isa ay nakakaunawa at nauunawaan ang nais ipahiwatig ng inyong paksa sa una.
katotohanan bilang mga mag-aaral sa Espiritismo. Sa buhay na mayroon kayo sa kasalukuyan. Ito'y isa sa mga nais ituro sa inyong mga sarili. Sapagkat bilang mga tagapagsabuhay at tagapagdala ng mga katuruang ito, katotohanang kailangang ito'y magmula sa bawat inyong sarili, lalo't higit sa inyong mga puso. Na ang buhay ngang naipahiram ay inyong kasangkapanin bilang inyong daan sa pagpapasakdal at pagpapasulong ng inyong mga espiritu. Nanaway sa pamamagitan ng walang sawang pananaliksik at inyong pag-aaral, kayo ay matuto na. Kayo ay maging matalino na sa pamamahala at pagpapairal ng bawat inyong diwa, damdamin at gawa. Na kayo nga'y magkaroon ng iisang layunin sa buhay na mayroon kayo. At inyong ibibigay ang inyong sarili upang makapaglingkod sa harap ng Diyos. Na maging katotohanan nga ang bawat salita na lalabas sa inyong mga labi. Lalo na yaong mga bagay na sinasambit ninyo na kailanman ay hindi ninyo uunahin ang inyong mga sariling interes. Sapagkat hindi baga sa loob ng pananampalataya, ang tao siya'y dadalangin sa Ama hihingi ng gabay, gayon ding hihingi ng karagdagang instrumento niya upang siya'y makapagsagawa ng kabutihan sa kanyang mga kapatid. Sa sandaling ito'y ipagkaloob ng Diyos at ito'y tanggapin ng tao. Naway hindi makalimot ang tao sa kanyang sinambit sa harapan ng Diyos. Na kanya ngang gamitin ang karagdagang instrumento na pinagkaloob ng Diyos, hindi para sa kanyang sariling kapakanan, kundi tulad ng kanyang winika, ito'y kanyang gagamitin upang higit lalong may pagkaloob niya ang kabutihan, ang pag-ibig na kailangan ng sanlibutan. Gayon din nga nawa kayong makita
sa buhay na inyong tinatahak. Na sa sandaling ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga hinihiling, kayo'y hindi makalimot sa inyong mga pangako. Kayo'y hindi makalimot sa tungkulin na inyong tinanggap sa kahapon ng inyong buhay. Kundi kayo'y magsikap, lalong magpursige upang mapabuti ninyo ang inyong sarili. Upang kayo'y tunay na maging mayaman tulad nga nawa ng inyong tinatawag. Ngunit batid ninyo na ang mayaman na aking tinutukoy ay yaong mayroong kapayapaan sa puso at pag-iisip. Sagana sa buhay, laman at espiritu. At siya'y nagbibigay ng kagalakan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang gawa at pagsasabuhay. Batid ninyo ang bawat paalala ng kabatlayaan na nauukol sa inyong paksa sa umagang ito. Na ito'y hindi para hadlangan ang inyong pagnanais na magkaroon ng magandang buhay dito sa mundong ibabaw. Ngunit, ito ay bahagi ng pagpapamulat sa inyong mga sarili sa layunin ng lahat at bawat isa. Kung bakit kayo ay naririto, nabuhay, at patuloy na naglilingkod sa Diyos. Hindi upang magpaligsahan at kayo'y magparamihan ng ari-arian. Hindi upang magpaligsahan na kayo'y magpatayo ng naglalakihang mga bahay. Kundi kayo'y tinawag na buhay upang gumawa ng kabutihan. Upang mapasakdal ninyo ang inyong mga sarili. Upang matuto mula sa mga pagkakamali ninyo kahapon. At ito'y makakamit nyo lamang kung magiging bukas ang inyong pananaw, ang inyong damdamin, at ang inyong pag-iisip. Bukas sa kalooban ng Diyos at sa mga bagay na ikagagalak niya. Na tunay ngang ang bawat hindi nararapat na taglay ninyo, mga alitigtigin na hindi naaangkop sa inyong sarili, naway ito'y matanggal, malinis,
upang sa muling pagsisimula ninyo, kayo'y wala ng bahid ng anumang dumi sa inyong mga sarili. Kundi kayo'y magsimula na may kalinisan, may kapayapaan, at may tapat na puso. Na siyang makikita ng Diyos sa sandaling kayo'y lumapit sa banal na harapan niya. Naway matuto na kayo sa nakikita ng inyong mga mata sa mundong ibabaw, sa bansa inyong naging tahanan sa mundong ito, sa kalagayan ng inyong pamumuhay. Maging tanda sana ito ng bawat isa sa kailangang gampanin ninyo upang maitama at hindi na kailanman madaragdagan ang mga pagkakamali. Sapagkat kayo'y maaring magbahagi, tumulong, makiisa. Sapagkat alam ninyo ang tama at mali. At sana'y lagi ninyong pinipili ang maging tama at tuwid. Mayroon mang nakakakita o wala. Sapagkat batid ng Diyos ang bawat kaliit-liitang gawa, damdamin at kaisipan na mayroon kayo. Kung kaya't naway piliin ninyo na kayo'y maging mabuti, kayo'y maging tapat, kayo'y maging tuwid. Sapagkat dito magsisimula ang kasanayan tungo sa pagpapasakdal, pagpapasulong ng inyong mga sa. Naway humayo kayo na baon yaring karunungan sa inyong mga sarili. At naway hindi na kayo maligaw, kundi pipiliin na ninyo ang daang inilaan ng Diyos sa inyong buhay. At inyong piliin ang magkaroon ng kapayapaan sa inyong mga sarili. Pag-iwas sa paggawa ng mali, pag-iwas sa tukso ng mundo, naway kayo'y matuto na at lalong matuto sa daan ng buhay. Magandang umaga sa lahat at bawat isa. Naway lalo kayong manaliksik, mag-aral, at inyong linangin ang bawat inyong kakayahan na siyang inyong ibabahagi sa mundo na inyong magagampanan ang bawat tungkulin sa lahat at bawat sa. Maraming salamat sa walang sawang pagpapagal ninyo
at tunay ngang nakikita ng Diyos ang inilalaan ninyong pagod, ang inilalaan ninyong kaorasan, at inyong ang tatanggapin ang kanyang pagpapala sa takdang panahon. Kapayapaan, kapayapaan. Maraming salamat. Ngayon ako'y namamaalam. Ako ang siyang nakibahag, nakiisa, sa umaga ng inyong isa. Espiritu Santo, kapayapaan sa lahat at bawat isa. Ang dakilang Ama, ay sumainyong lahat na nagbubukas ng kaisipan at karunungan. Sa napakagandang umagang ito,
na nilaan ang sarili upang makita ang tunay na katotohanan ng buhay. Kapayapaan sa bawat isa. Sabi ng Diyos, sumainyo ang kapayapaan. Sabi ng Diyos, sumunod kayo sa akin. Sa bawat pagyapak, sa gilid ng dagat, ay mayroon kayong maiiwang bakas. Sa bawat taong naglalakad at sumusunod sa baybayin ng pinong dagat sa gilid nito. Sino man ang sa inyo ay susunod, ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit, may tanong. Paano mo makakamit ang buhay na walang hanggan? Sa taong sumusunod at inahanda ang sarili sa tunay na lakbay ng buhay. Mula nang ika'y ipanganak, ipinakita ng magulang kung paanong ingatan at binigyan ng damit na ayon sa kasuotan sa bagong silang na tao. Binigyan ka ng lampin na hanggang ngayon ay ginagamit upang ibalot ang puting lampin sa bagong silang. Inihahanda ng magulang ang tama at sapat sa kakayahang mabuhay at lumaki ang bata. Kinakarga ang bata. Inehele ang bata. Pinaiinom ng gatas ang bata. Ayon sa kanyang edad. At pagdakay lilipas ang panahon na hindi mo namamalayang lumalaki ang iyong iniingatang bata. Nagkaroon ng kaisipan ng dahil sa iyong gabay. Binigyan mo ang bata ng masustansyang pagkain upang ang kanyang sarili
ay maging matatag at malakas. Kailangan ng tao ang sapat ayon sa iyong edad sa pagkain upang ikaw ay mabuhay ng mapayapa. At susunod, ang kaisipan ay hindi natatawaging bata, kundi tatawagin na siyang isa na siyang matanda. Ang lakad ng bata ay iba. Ang lakad ng matanda ay iba. Dahil diyan makikita na ang tunay na pagmulat ng kaisipan at damdamin at katalinuhan. May pag-aaral sa mundong ito upang ang tao ay makitang nag-aaral at makakatapos sa kurso na gusto niya. Mga kapatid, kaibigan, sa umagang ito, pinagsalo-salo ang napakayamang kaisipan ng damdamin ng bawat isa sa inyo upang palawakin ang inyong mga sarili sa katotohanan ng pagtupad sa pagtawag ng Diyos sa inyo. Kabilang kayo sa tinawag ni Kristo na sumunod sa Kanya. Nung nakatapos kayo sa pag-aaral ng mundong ito, laking tuwa ng magulang niyo. Dahil mayroong kayong pagsisikap upang maituwid ang paghihirap sa pag-aaral. Mayroong lakas ng loob na mayroong paninindigang hindi kayo pababayaan ng inyong magulang. Pagtapos na kayo, hahanap na kayo ng maaaring itulong sa magulang na nagpalaki sa inyo. At diyan, lalong matutuwa ang magulang na napakabait na anak na pinalaki sa yaman ng salita ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Diyos sa bawat tao. Mayroong paninindigan at mayroong lakas ng loob kung paanong tumayo, kung paanong ipakita ang isang pananalig sa Diyos. Lagi kong naririnig sa bawat isa sa inyo. Mayroon akong pananalig sa Diyos. Paano ba? Paano mong gawin ang isang pananalig na maaari mong ipakita sa iyong sarili at sa kapwa-tao? Paano mo mapapanindigan ang tiwala sa iyong sarili na hindi ka na maaaring pasakop pa sa kahinaan ng mundo? Mga kapatid, buksan ang kaisipan ng damdamin ng isang pananampalataya na binuksan ng Diyos at iningat sa bawat isa sa inyo. Binigyan kayo ng katalinuhan ng Diyos. At ang katalinuhan yan
ay iyong ipamimigay ng walang bayad. Dahil iyan ay binigay ng Diyos ng walang bahid sa inyo upang inyong pagyamanin. Hindi kumuha ng yaman dito sa mundo, kung hindi pagyamanin ang talentong ibinigay ng Diyos sa inyo at mabuksan sa inyong sarili na mayroong paninindigan na ang Diyos ang nagbigay ng talino at ito'y dapat ipamahayag sa bawat taong nakikinig sa katotohanan ng buhay sa pagtawag ng Diyos sa kanyang puso at sa kanyang puso. Kailanman ay hindi magwawagi ang mundo sa langit. Ang kapayapaan lagi, ang hangad ng langit sa mga taong sumusunod sa Kanya at nakikinig sa bawat letra sa salita ng Diyos na kailanman ay hindi mababali sa taong sumusunod at nagpapatatag sa kanyang sarili upang ipakita na siya ay binalot na ng kapayapaan. Ang kapayapaan nasa inyong gawa. Ang kapayapaan ay nasa inyong pagsisikap sa araw-araw na ibinigay ng Diyos sa inyo. Buksan ang mga mata. Buksan ang kaisipan. Buksan ang tenga. At magsalita ng tuwid sa lahat ng iyong kausap. Pamahayan nawa ni Kristo ang salita na nagmumula sa iyong labi upang ipakita mong isa kang taong busog, isa kang sarili, isa kang katawang nilikha ng Diyos at nakinig na kailanman ay hindi maaring mabali ang kautusan na mayroong katatagan sa iyong buhay. Ang mapayapang kay gandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, ay iniiwan ko sa bawat isa sa inyo para ang nauuhaw ay hindi na mauhaw at ang gutom ay hindi na maaaring magutom pa dahil ang Diyos ang nagpabusog sa inyo sa tinapay ng buhay. Paalam, mga kapatid, sa umagang ito na pinagsalo-salo ng bawat isa na naglalarawan ng bawat kaisipan kung paanong padalisayin ang sarili sa bawat taong sumusunod at nakikilala at kinikilala ang Diyos sa kanyang kautusan. Ang inyong kapatid, lingkod, paalam, isang apostol na sa inyo ay nagpapaalam sa umagang ito.
Pagbati po mula sa ating Facebook Live. Mula po kay Roel Di Matulak. Magandang umaga po sa lahat. Tila napapanahon sa mga kaganapan sa ating lipunan ng ating tema ngayon. Madalas po ba nating naitatanong sa ating mga sarili na ginagamit ko ba ang bagay na mayroon ako para sa kabutihan ng iba? Ang pagtulong sa nangangailangan at pagbabahagi ng yaman, oras at kakayahan ay nagpapalawak ng puso at nagpapahina sa pagnanasang mag-ipon ng labis para sa sarili lamang. Pagkilala sa tunay na halaga ng buhay, ituturo ng Espiritismo na ang material na bagay ay panandalian lamang. Samantalang ang espiritual na yaman, kabutihan, karunungan at pagmamahal ay nagtatagal magpakailanman. Maraming salamat po. At ang susunod po nating tema sa susunod na linggo ay ang si Zakweo, ang maniningil ng buwis, na may referensya po na Lucas chapter 10 verse 1 to 10. At sa The Gospel According to Spiritism, page 263. Ang mga natalaga pong magbabahagi ay sina Hermano Rafael Narciso, Hermano Nilo Annunciation, at Hermana Mary Jane Mercado. At kung wala na po ay binibigay ko na po ang kaorasan sa ating Pangulo. Magandang umaga po. Isa po sa mga masamang litigtigin o kahinaan po ng tao ang kasakiman sa kahit anumang pong bagay, mapa material, mapa espiritual. Sa bahay po, kung matatandaan nyo, nung tayo bata, hindi po ba, kung mayroong isang pagkain dyan, ang magulang, kung may 4 na anak, hatiin niya po yan ng 4 para lahat po ng kanyang anak mayroong pantay-pantay na pagbabahagi. Subalit kung mayroon pong isang anak na sakim at kumuha po ng 2, ano po ang mangyayari? Hindi po ba yung isa na hindi nabigyan ay magagalit, magtatampo dun sa kumuha ng madami? Sa susunod na naman po na mayroong pagkain, yun pong hindi nabigyan nung nakaraan, hindi na po magpapauli yan. Siya na po ngayon yung kukuha ng 2. So ano po ang ibig kong sabihin dun sa kwento? Ang kasakiman po nanganganak. Naniniwala po kayo doon? Kasi po kung titignan natin, tignan niyo po yung mga opisyales natin sa Pilipinas. Hindi naman po yan nangupit ng malaki agad. Sinubukan po muna nila yan na magpatong muna ako ng ilang daang libo. Hanggang sa, tingnan niyo po ngayon, mga magulang, mga kapatid, bilyon, trilyon, yun na po yung ninanakaw nila, hindi po ba? Hindi naman natin nakalain na aabot po ganun kalaki ang kasakiman sa Pilipinas. Subalit ngayon po, namulat na tayo. Ang kasakiman po, panandali ang kaligayahan po ng sarili. Subalit alam naman po natin na darating po yung panahon na ang batas ng Diyos po, ang karma, yun po yung sisingil sa atin. So isipin po natin, kung yun pong magkakapatid kanina, yung 4, kung kumuha po sila ng tig isa-isa at lahat po nabigyan, at sa susunod, ganun pa rin po, walang naging sakim, kumuha ng tig isa-isa. Palagay nyo po sa susunod, ano po ang mangyayari kung mayroon po sila ulit nakahapag na pagkain? Kahit hindi po hatiin nung magulang nila yung pagkain na yon, sila po mismo ang maghahati, magbabahagi ng pantay-pantay po sa kanilang
mga kapatid. Ang ating pong paksa, tayo po lahat dito guilty. May kanya-kanya po tayong kasakiman. Hindi man po sinasabi kong material, pero minsan po, aminin man po natin o hindi, mayroon po tayong kasakiman. Halimbawa po, may nagpadala sa atin, may isang bagay na maganda, may isang bagay na medyo maganda, at may isa pong bagay na hindi kagandahan. Ano po ang una nating pipiliin kung tayo yung naunang napagbigyan? Ako po siguro yung pangit yung kukunin ko. Pero hindi po totoo yun dahil kung ako po, sa kalagayan ko po ngayon, natural po kukunin ko yung maganda dahil yun po yung nakatatak po sa ating sarili. Bakit ko ipapamigay yung hindi maganda? Subalit mga kapatid po, yun po yung sinasabi ng ating paksa. Kung titignan po natin, maliit na bagay, hindi po ba? Pero doon po lumalabas yung kasakiman. Subalit, mayroon naman pong may mga tao pong may mabubuting kalooban. Uunahin po nilang pumili yung ibang kapatid. At kukunin po nila yung kung anong matitira. Kagaya po nung nakaraang taon po, hindi po ba nung Disyembre, nag-abot sabi po ang ating pundador. Hindi po ba ang sabi niya dun sa kanyang kwento, pinapamigay niya po yung mga malalaki at magagandang isda at tinitira niya po yung mga maliliit para sa kanya at para po sa kanyang pamilya. Muli po, sana po ngayong umaga, magnilay-nilay po tayo sa mga binigay pong pag-aaral ng ating mga kapatid po na magulang, mga kabataan. Sa mga abot sabi po, pag nilay-nilayan po natin na kung paano po itong kasakiman na to ay unti-unti po mawala po sa ating sarili. Dahil habang pong mayroon tayong kasakiman, yung pong tali natin sa material, hindi po mawawala yan. So kung nakatali po tayo sa pang-material, asahan po natin, hindi po susulong yung ating mga sarili. Gaya nga po nung abot sabi kanina, sinasabi, hindi po binabawal na ano po yan? Hindi po binabawal na mag-ipon o maglaan para sa sarili. Ang mga bagay po na ipinagkaloob sa atin o ipinagkatiwala po ng Diyos, nasa sa atin po kung paano natin ito gagawing kaparaanan upang pong yung tinatawag nilang pagkakawang gawa. Dahil yung pong pagkakawang gawa, yun po yung puputol dun sa tali ng kasakiman na humahatak po sa atin pabalik sa makamundo. So muli po, kung wala na po tayo, tumayo po tayo upang magpasalamat.
Amen.